Hi mga kamamsh! Welcome ulit sa Kamamsh Corner. Ako nga pala si Michelle, a proud autism mom at financial advocate dito sa Canada. Welcome back sa ating financial chikahan. If you're a mom like me na may anak na special needs, alam natin na hindi madali. We worry about their future. Paano kung tumanda ako? Saan siya kukuha ng panggastos? Paano kung wala na ako? Pero don't worry mga mami. May program ang Canadian government for families like ours about RDSP or ang Registered Disability Savings Plan. Pwede kang makakuha ng thousands of dollars from the government kahit hindi ka makapag-contribute ng malaki. Stay with me hanggang end para ma-explain ko kung ano ang RDSP, paano ito gumagana, sino ang eligible, free money from the government, pros and cons, at paano simulan kahit maliit lang ang budget. So ano nga ba ang RDSP mga moms? Ang RDSP ay isang special savings plan para sa mga taong may disability lalo na para sa long-term financial security ng anak mo. Para siyang RESP pero hindi pang education. Ito ay para sa future needs ng person with disability. May dalawang main benefits. Una, ang Canada Disability Savings Grant. Pangalawa, Canada Disability Savings Band. Kahit hindi ka makapaghulog, pwede ka pa rin makapagkuha ng 1,000 per year kung low-income household ka. Sino ang qualified? So ngayon mga moms, bago ka makapag-open ng RDSP, kailangan eligible ang anak mo sa Disability Tax Credit. May anak ka ba na may developmental delay, autism, ADHD, Down syndrome, physical disability, or ano pa, at approve ang DTC, pwede ka na mag-open ng RDSP sa bank, credit union, or insurance company. Kung minor ang anak mo, ikaw ang magiging account holder at decision maker. So, paano ba gumagana ang RDSP? Ganito lang siya gumagana. Mag-open ka ng RDSP, account sa pangalan ng anak mo sa beneficiary, pwede kang maghulog kahit magkano. Wala siyang fixed amount. Ang government ay magbibigay ng grant at ban kung kwalipikado ka. Meron din siyang lifetime contribution limit like $200,000. Free money up to $90,000. Kaya kahit maliit lang ang hulog mo, lumalaki pa rin ang ipon mo dahil sa government support. So, ngayon mga moms, I'm gonna give you a real life example. Si Mami Liza, may anak siya na si Ethan. Meron siyang autism. Ngayon, nag-open sila ng RDSP ng 10-year-old si Ethan. Ang monthly contribution niya ay $100. So, $1,200 per year siya. Government grant match $3,600. After 1 year, $4,800 na agad. Habang tumatagal, tax-free growth hanggang adulthood si Ethan. So, $10,000s yan. Ano naman ang mga benefits ng RDSP? Una, free money up to $90,000. Tax-free growth. Long-term security for children with special needs. Flexible withdrawals for care and living expenses. Long contribution window hanggang age 49. Government support, age hanggang 49. So, ngayon mga moms, ano naman yung mga limitation? May mga limitation din ang DTC. Kailangan DTC approved ka. Limited early withdrawals. Kailangan 10 years ang account. Complex rules withdrawals. Long-term commitment para sa future ng anak mo. So mga moms, ito yung tips ko na pwede kong i-share para makapag-umpisa ka na mag-open. Una, siguraduhin na may DTC ang anak mo. Pangalawa, open RDSP agad kahit maliit lang ang hulog. Pangatlo, kung tight budget ka, open ka para qualify ka sa MAX. 4. Automate contributions. 5. Ask Trust Financial Advisors. At pang-6, combine with life insurance extra security. Mga moms, raising a child with special needs is not easy. Pero hindi ka nag-iisa. RDSP is a love letter to your child's future. Kung gusto mo mag-start o malaman ng disability or eligibility mo, send me a message. I'll help you to set up one. Like, share and subscribe para sa maraming Pilipino pang moms ang matulungan. Stay strong, wise, and keep building your family's financial future. So, alam mo mga moms, nung myself, nung na-diagnose yung anak ko na mayroon siyang autism, nangita ko way para unsaon ako siya nga makasave ko para sa iyang future. Kaya diligid siya sayon, taghan kayo kag-worries kung autism mom ka. Labi na kung nakadiri sa Canada nga very high cost ang living. So I was like thinking, unsa yung future? But I'm so glad kay na ako diri sa Canada. There are a lot of government support. So after my son diagnosed, I started investing the RDSP account. So nagkaroon kami ng approval para sa RDSP niya. And then, yeah, I'm so glad kasi ngayon, na-start ko nang i-invest yung RDSP account niya. I actually invest his money through the bank. So, when I see his account ngayon, nag-grow na yung pera niya. So,
yun lang ang mga moms. Gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano ka-powerful yung RDSP para sa future ng mga anak natin. When I joined the financial industry, I am so passionate na i-share din yung nalalaman ko. I'm so glad kasi meron na rin akong 2 families na i-share ko yung yung possibilities or yung advantages kapag may RDSP account ng anak mo. I think maraming mga tao na hindi pa rin nakakaalam about RDSP sa mga family na may special needs na mga anak. So talagang kailangan nyo po mag-open ng RDSP kasi nakakatulong ito para sa future nila. Lalo na kapag hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanila in the future. So kung may chance na hindi sila makapagtrabaho, at least meron silang account or meron silang pera na magsusupport sa kanila when they will be an adult. So, parang relief yun bilang magulang, lalo na sa magulang na may special need na syempre iniisip mo kung anong mangyayari sa kanila in the future. So, parang peace of mind mo na yun na kahit anong mangyari, meron nakalaang na fund para sa kanila. So, yun lang mga moms. Sana may napulot kayo na information sa video na to. See you in my next video.